Rasul sallallahu alaihi wasallam. Basa na rin sa sinabi ng Allah sa loob ng Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Humigit kumulang, o propeta, o mensahero o sugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iparating mo ang mensahe mula sa iyong Panginoon. At maraming mga ayat sa loob ng Quran, katulad na ng sinabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Humigit kumulang at magparating kayo o magkanyaya kayo, mag-imbita kayo tungo sa landas ng inyong Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala at makipagtalakayan ng may hikma. Magparating kayo ng may hikma. Ibig sabihin ng hikma, mga kapatid, gamitin ang metodolohiya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ginamit, ang Quran at saka ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang methodology ng mga umma ng mga Muslim. Wala tayong ibang metodolohiya sa pagpaparating ng dawa maliban sa Quran at ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maliban na lamang yung mga related na kagamitan, yung mga modernong mga teknolohiya na lumabas sa ating kapanahunan, magagamit natin ito tungo sa pagpaparating sa mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pinakaugat ay siyang pinagkalubig ng ating pagpaparating basehan ang Quran at ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ballighu anni walau ayat. Ibig sabihin, tayo ay naobliga rin, tayo ay inudyukan din ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang gampanan ang magparating ng mensahe ng Islam. At ang pagpaparating na ito, mga kapatid, ay hindi niya sinabi na may limitasyon. Merong certain oras or panahon or kung saan lamang na mga lugar. Ito ay nagkaupit sa ating buhay. Hanggat tayo nabubuhay at kumikilos, merong matinong pag-iisip, ang obligasyon para magdaawa at magparating ay nakapatong sa ating mga balikat. Mga kapatid, malawak ang paksa ang usaping tinatawag ng tao. Ngunit sa ating munting kakayanan, kaalaman na bigay sa ating ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nating matunghayan at mapag-aralan ang uri na ginamit o nagamit ng mga propeta, higit sa lahat ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aaral ng Islam, ang pagdadaawa ay nahulog sa tatlo o kaya napapailalim sa tatlong major kategorya na tinatawag. Unang-una, yung tinatawag natin da'watu fi'liyah. Da'watu fi'liyah, ito yung mga da'wa, halimbawa ang da'watu ilal ihtihad. Yung tumatawag tayo sa pagkakaisa ng mga Muslim ummah, pagkakaisa ng lahi ng sangkatauhan, na walang iira ng injustices, walang iira ng tyranny at cruelty at pagpatay at mga ibang mga kasalanan. Pagkakaisa na kung saan iaaraw natin at pinaparating natin ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala lang iba. Yan ang da'watu ilal ihtihad. Maraming uri pa ng mga da'wa, halimbawa ang mag-anyaya tungo sa magkaroon ng katarungan at magdawa tungo sa magkaroon ng equality, pagka pantay-pantay sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga may mga ayat sa loob ng Quran na hindi tayo at mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ina-advise sa ating mga Muslim na huwag manghamak-hamak sa ating mga kapong tao. Tayo ay inuutusan na magkaroon ng pinakamainam na dapat na kaugalian na ating dapat ipakita sa ibang mga tao upang sa ganun ang kaugalian na ito ay siyang magsisilbing da'wa sa ating indirectly, na hindi naman tatanong yung mga tao, makikita lamang yung ating mga ugali ay sila ay sasama sa ating buong puso.
At marami pang iba, katulad ng dawat ko ilang taon, yung pagtutulong sa mga mahirap, at dawat ko libasun nisa, yung mga pagsusuot ng mga hijab, ng mga damit ng ating mga kapatid ng mga kababayan, ay indirectly dawa ang ginagawa nila mga kapatid. Dahil araw-araw binibenta nila sa kanilang physical na anyuhan, pinapakita nila kung anong ugali ng mga Muslim na mga kababayan. Paano tayo pinoprotektahan natin sa ilalim ng aral ng Islam ang mga kababayan. Hindi tayo for public consumption, yung mga kababayan natin. Pinoprotektahan natin sila. At in turn, sila ay nagbibigay dawa sa mga tao. Lalaki man o babae, sa buong mundo, sa buong komunidad. Pangalawang kategorya, ang tinatawag natin dawa to al-ilmiya o amalia. Ito yung isang uri na kung saan na kategorya ang dawa amalia ay ginagamit ng ating mga kapatiran upang may parating ang mensahe ng Islam at gumagamit sila ng mga electronic media. Katulad halimbawa ang radio broadcast, ang TV program broadcast, ang mga khutbah ganito sa Jumaa, ang mga lectures, ang mga pag-aaral sa mga universidad, sa mga paaralan na kung saan kahit na ito ay alibata lamang tayo kumukuha ng knowledge tungkol sa Islam at kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung napapailalim sa dawat amali. Marami pang mga ibang na nasa ilalim nito at ang pangatlong kategorya ay yung dawa tinatawag na ilmiya. Ito yung ginagamitan natin ng ating mga kakayahan upang tayo ay maging author ng isang aklat. Halimbawa, tayo ay magsulat ng mga leaflets, ng mga pamphlets, maggawa ng mga cassette tapes, sa mga CD, DVD at mga ibang pamamaraan para paralaya sa ngayong bagong teknolohiya. Magagamit natin ang uri ng dawa ilmiya. Napakaraming pamamaraan kung paano natin magiging makapag-participate, magiging kahalo, magiging kaparte sa pagpaparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito mga kapatid, tatanong natin sa ating mga sarili, ano ba ang layunin ng da'wa? Sa aral ng Islam, meron po tayong layunin, hindi basta nagdadawa lang. At ito'y base sa mga paliwanag ng mga ulama na binasa rin sa loob ng Quran. Unang-unang kadahilanan ng ating pagdadawa ay upang magkaroon ng layon o magkaroon ng intensyon na hanguin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ano ba yung kadiliman? Kadiliman ng kanilang pananaw sa kanilang buhay, ng kanilang pagkatao, ng kanilang pagkalikha, hindi kilala. Hinahawa natin mula doon sila tungo sa kaliwanagan ng aral ng Islam. Pangalawa, ang hanguin natin ang mga tao upang hanguin mula sa kamangmangan tungo sa kaalaman. Kasi ang kamangmangan ay naroon na yung tinatawag natin mga jahiliya, ay meron na tayong mga unang panahon. Ang mga propeta, alam natin, siglo by siglo sila nagpapalit-palit. Ilang daang taong bago dumating isang propeta. Sa gitna ng mga panahon na yan, ay nagkakaroon muli ng jahiliya, ng ignorance. So upang mahango mula sa jahiliya, tungo sa kaliwanagan, tungo sa kaalaman ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga related na mga katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan natin magdawa, kailangan natin magparating, maganyaya. At dito, pangatlo, upang hanguin mula sa pagsuway sa Allah, tungo sa pagkamasunurin, tungo sa pagsuko, pagtalima, at pagkamasunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang hanguin natin ang mga tao, huwag kayong magmungkar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo, ito yung lumikha sa atin. So, tungo doon sa pagsunod, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang layunin ng da'wa mga kapatid, kung bakit tayo utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi tayo niya utusan na iniwan na lamang sa laot ng kamangmangan. Iniwan niya ang Quran, iniwan niya ang hadith,
at ang sinabuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano natin isagawa ang ganitong obligasyon. At ito ay naobliga sa mga Muslim, lalaki mga kababaihan, dahil sa mga ayat na tumutukoy na ito'y pautos sa atin. Ud'u ila sabili rabbik. Mag-anlaya kayo, magpanlaya kayo, mag-hikayat o kaya ano man translation sa Tagalog ang tugma doon sa sinasabi na yun yung lugar. Ngayon mga kapatid, ang pananaw natin, ang sitwasyon natin, maaari natin bigyan ng larawan ang uri ng pagpaparating noong panahon at saka ang sitwasyon natin na nagpaparating itong ngayong panahon. Sa ating kapanahonan mga kapatid, biniventilate, pinapagaan ng modernong teknolohiya ang ating pagpaparating, ang ating pagdao. Pinapagaan dahil bakit? Kapag tayo nagbibigay ng lectures, may electric fan, merong air condition, merong kung ano-anong nagagamit natin, meron tayong sasakyan, aircon pa, pupunta sa ibang lugar upang magdao. Noong panahon ba, alam ba natin kung paano naging sitwasyon nila? Panahon na huwag na tayo pupunta sa unang-una, doon na lamang sa Propeta Nuh alayhis salam. 950 years siya nagdaawa mga kapatid. Ang mahalaga na gawa natin ang obligasyon, hindi natin tinatanaw kung ilan yung pumasok sa Islam. Hindi natin kinakailangan ang quantity ng Muslim. Ang kailangan natin ay quality. Kaya tayo nagdadao. Ang kinakailangan natin yung tunay na umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumusunod sa loob ng Quran at saka sa tamang halip ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi tinitingnan ng Allah ang dami or kung ano yung kasuotan natin, anong kalagayan natin, outlook natin. Ang tinitingnan ng Allah, ang puso natin at saka tamang amal ibadah natin. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum.